So, welcome again guys sa subject natin for Physics for Engineers, and today's lesson will be about the energy in springs and pendulum and simple pendulum. Okay? But before we start, a announcement and reminder. So, your midterm examination is scheduled next week na po, no? So, March 15 to 16, 2021. So, our schedule, since 15, 16 is falling under Monday and Tuesday, tayo is March 17, 2021. Okay? So, yung time natin will be the same as nung ah, time natin dito ng lecture. Um, okay? So, pero gagawin ko 2 hours, no? So, I'm not sure kung di ba may kasunod kayong subject after nung subject natin. Kaya baka ang gawin ko 2 to 4, no? Or 2:30 to 4:30. What do you prefer para sa section niyo? Yung isang block kasi ang alam ko may subject after nito eh. Okay, anyway, yung pointers to review natin for this subject is syempre yung diniscuss natin to starting from dun sa asynchronous, yung work and energy, then simple harmonic motion, yung oscillation, then spring system, tsaka simple pendulum. Okay? So as a note, so kindly settle your accounts po with regards dun sa midterm examination natin. If ever you still don't have yet the means to settle your account, kindly accomplish a promissory note or acquire a certificate dun sa administration building natin. So please request your parents to talk with our treasurer para ma-issuean kayo ng certificate to proceed with the exam, no? So bakit ano yung downside kapag hindi kayo nakapag-settle ng accounts or nakapag ano ng promissory note, um, yung release ng midterm grade ninyo will be hold, no? So baka hindi mag-reflect yung grade ninyo, and alam naman natin after a week or two after the midterm examination is the release of your midterm grade. So much better kung wala pa talagang pangbayad, we can always ask for a promissory note dun sa administration building natin. Okay? So, question regarding sa midterm exam natin next week before we proceed. Okay? Wala. So, I hope everybody is uh, nakuha yung ano natin, ano, yung schedule of exam natin. And of course, yung regarding sa permit. Okay? Then now we will now start with the continuation nung topic natin from last week. No? So, at the end of the session, hopefully these are the things that we will be able to accomplish. First is to analyze yung conservation of energy in springs. So, conservation of energy, um, 2 weeks ago, meron tayong asynchronous lecture na I've said na kailangan panoodin ninyo at your own time. Doon diniscuss kung anong ibig sabihin ng work and then energy, and doon diniscuss din kung ano po yung ibig sabihin ng potential energy and kinetic energy. So, for this first part, we will be using those definitions and identify kung paano natin ma-calculate yung energy dun sa spring system natin. Then the second is to demonstrate natin yung simple harmonic motion ng pendulum. Okay, so kung paano siya nagpo-fall under or qualify as a simple harmonic motion. Then third is to solve problems involving simple pendulums. Okay, so after introducing the formulas involved in simple pendulums, we'll be solving some problems. And last is to analyze also the conservation of energy in pendulums. Okay? So kung meron sa springs, meron din siya sa pendulum. Okay? So to start, let us go back dun sa spring muna tayo sa conservation ng energy in springs. Okay? So, energy, di ba, ito yung spring system natin. So, we have a spring system and it is attached to a block. Then nangyayari yung oscillation natin once we grab itong block na to, then din-space natin siya ng certain distance.
then nilet go natin, mangyayari 'pag nilet go natin 'yun, magba-back and forth yung action nung block natin, 'no? Kung considering without friction, halimbawa walang walang ibang kumokontra na forces except yung force na pino-produce ng spring, yung restoring force natin, the system will continue to oscillate indefinitely, 'no? So, sabi sa pag-oscillate daw na 'yon, yung sa pag-compress, pag-stretch ng spring, nagkakameron ng, energy dun sa mismong body natin, sa system natin, okay? So, yung energy in compressing or stretching of a spring is considered a mechanical energy, okay? Kaya meron tayong formula na total mechanical energy equals daw siya sa kinetic energy plus potential energy. So, ano yung kinetic and potential energy? So, di-discuss ulit natin yan in the next slide. But first, we go back dun sa total mechanical energy. So, sabi nga, if there is no friction, yung total mechanical energy sa system natin remains constant. So, ibig sabihin, kahit sa ang location tayo pinag-uusapan natin, mapa dito sa pinaka-extent na position or doon sa pinaka-compressed na position or sa equilibrium position tayo, yung total mechanical energy of the system is the same or constant. Okay? So, as the mass oscillates back and forth, so the energy is converted from potential energy to kinetic energy. Then from kinetic energy, nagiging siyang potential energy. Okay? So, ano ba yung potential and kinetic energy? So, kung papanoodin niyo yung video last 2 weeks ago, yan, yung potential energy na pinag-uusapan doon is with regards dun sa property ng object kapag dinisplace natin siya o nilayo natin siya dun sa reference point natin. So, halimbawa, we have a ball na nasa ground, no? So, sa ground, wala siyang potential energy. Kasi ang formula ng potential energy with regards to the gravitational pull is mgh, no? So, main factor dito is yung height. So, once nilift natin yung ball pataas, no? Halimbawa, ni-raise natin over our heads, no? So, halimbawa, ikaw ito, no? Tapos ni-raise mo pataas sa ulo mo. Yan, yung ball. So, may certain height siya, no? Therefore, nagpo-possess na agad siya ng energy which is yung potential energy natin. Okay? Pero sa case ng spring ano natin, ng spring setup natin, wala tayong change in height. Kasi horizontal lang yung system natin, no? Hindi siya nagmo-move from dito sa surface natin pataas, no? So anong klaseng potential energy yung nag-a-act sa kanya? Kung dito sa sa setup na to na naka-base siya sa height, ang nag-a-act na klase ng potential energy sa kanya is tinatawag na gravitational potential energy. Okay? Pero pagdating sa spring system, ang tawag natin doon sa potential energy na nasa kanya is anelastic potential energy. Okay? Elastic potential energy. Na nakukuha yun o binibigay ng mismong spring natin doon sa system natin. So sabi, when we stretch or compress yung spring natin, nag-exhibit siya ng work. Okay? So by definition, from the previous video, asynchronous video, ang work daw is equals to force times distance. Okay? So force times distance, and then anong force yung meron sa spring? Diba? Na-identify natin before from Hooke's law na meron tayong restoring force dun sa spring natin. Okay? Yung spring natin, meron siyang force na negative kx. Okay? Negative yung sign kasi ini-indicate lang niya na opposing yung direction niya dun sa motion natin. Okay? So again, kapag halimbawa yung motion natin papunta to the right, yung spring natin, tendency niya is to go to the left, no? Then vice versa, kung ang motion natin is to the left, then ang spring natin to the right, ang Fs natin. Pero definitely, ang formula ng yung restoring force natin from the spring is just Kx. Okay? Since patuloy na nag-oscillate yung body natin, no? Nag-go back and forth, no? So ano mapapansin nyo? Yung work natin is nag-change siya base din sa
location kung nasaan siya ngayon. Okay? So, itong position na 'to, ito yung equilibrium position natin. Okay? So, ito yung equilibrium position natin. As ito yung kung nasaan yung amplitude natin, if you can recall last time, no? Amplitude, so meaning ito yung ano natin, pinaka-extent na distance, no? Okay? So kailangan ma-consider natin lahat yung nangyayaring work under doon para makuha natin yung energy, no? Kaya papasok dito yung integral calculus natin, no? So, pero ito just to show you lang kung bakit magiging ganito yung equation natin. Okay? So, mula sa work is equals to force times distance. Okay? Yung distance na pinag-uusapan natin dito is changing siya or variable siya, no? Kasi patuloy tayo nag-oscillate back and forth. So, ibig sabihin yung work natin is equals to, yung force na pinag-uusapan natin dito is yung force ng spring. So, substitute natin yung kx. Then yung sa d natin is change ng x, no? Okay? Then kapag kinuha natin yung integral niyan from the equilibrium position hanggang dun sa extent niya, okay, dito. So, makukuha natin daw yung potential energy. So, kunin natin ax plus bx. Okay? So, yan yung nangyayari. So, from that, I don't know if nandito na kayo sa integral calculus nyo. So, si k is considered constant, no? So, 0x, x dx. Then we get the integration of x dx. So, we have k x squared over 2, then 0 to x. Then, this will be 1 half k x squared, which is, ito yung pinanggalingan ng formulang nyo. Okay? So, you don't need naman to apply pa yung integral. I'm just showing you how the formula for the elastic potential energy is derived. No? So, pag hinahanap is potential energy in spring, ang formula agad na gagamitin ninyo is this formula. Okay? So, malinaw tayo kung bakit naging ganito yung formula. Kasi we are considering yung energy from this point papunta dito sa point na to, which is yung x. And dito, balik tayo sa 0, papunta dito sa x. Okay? Okay? Opo. Okay, next. Punta naman tayo sa kinetic energy. So, kinetic energy naman daw is an energy na pinoprocess ng body kapag siya ay nasa motion. Okay? So, yung definition niya na mahaba is doon na lang kayo mag-refer sa asynchronous lecture natin. Pero ang formula niya is just 1 half times mass times velocity squared. Okay? So, yan yung pinaka-formula ni kinetic energy. Then, since na-define natin kanina na total mechanical energy is equals to kinetic energy plus potential energy, no? Pwede natin makuha yung formula ngayon for total mechanical energy. Okay? So again, I will draw our system. Okay? So, ito yung initial position natin. Tawagin ko tong x sub 0. Okay? Then, ito yung location kapag um, hinila natin siya, pinul natin siya. Okay? Kasi ito yung pag nag-compress siya. Okay? Okay. So, kung ito yung pinaka-extent, ano yung value ng x dito? Ano yung tawag dun sa position natin yun? Hello? Hello? May kausap ba ako? Hello?
Hello po, sir. Ayan. So, ito yung extent natin, no? So, again, yung sa definition natin last week, yung distance na to, yung pinaka-end nung pinakamalayong pwedeng maabot nung body natin, tatawag nating amplitude. So, ibig sabihin, x is equals to a yan. Ito. Okay? So, kung ang total mechanical energy nag-exist sa lahat ng direction natin, ibig sabihin, pwede siya mag-exist dito sa point na to, kung saan yung pinaka-extent natin, and also dito sa point na to. Pag hinila natin yung body natin dito, since wala pa tayong movement, or ito yung initial, pag hanggang hindi pa natin binibitawan yung block dito sa point na to, hindi magkakameron ng oscillation, di ba? Ibig sabihin dito sa point na to, yung velocity natin is equals to 0. Okay? Then from dito, bibilis siya. No? Nung bumalik siya dito, yung puwersa na galing sa spring, kokontra na sa kanya. Kaya ang mangyayari, yung velocity naka-apply, hihina ulit hanggang maging 0 ulit dito. Ngayon, since wala nang puwersang papunta sa right, yung tendency ng spring natin is i-pull siya pabalik, no? So, mag-increase. Pagdating na dito, velocity niya din is equals to 0. Then, pagpunta dito, ganun ulit. Meron na ulit siyang velocity. Then, pag lumampas siya dito sa equilibrium point, kokontra ulit sa spring. So, liliit na naman yung velocity hanggang maging 0. Sa tingin nyo dito sa equilibrium, anong velocity, anong value ng velocity meron tayo? Anybody? Dito, mag-start ng 0, then mag-i-increase. Pagdating dito, mag-decrease, 0, tapos increase ulit, then decrease, 0. So, anong meron tayo dito? Anong value meron dito? Hello? Hello? Anybody? Wala? No, hindi po. So, hindi yun yung value, no? So, bali dito from 0, pagpunta nyo dito, mag-i-increase siya. So, nandito siya sa 0. Dito sa equilibrium natin. Ito yung dito siya pinakamataas. Then, pagdating niya dito, kukontrahin na ni spring. Kasi mako-compress na niya, no? Ang compress na siya dito. So, yung spring, ano yun na niya? Kukontrahin na niya yung velocity. Kaya nangyayari, lumiliit yung bumabagal na. Hanggang dito sa point na to, hindi na niya kayang mag-move papunta sa right. So, nag-0 na ulit siya. Ang gagawin naman ngayon ni spring, pwersahin niya pabalik dito. Babato niya ulit. Na dito ulit yung pinakamabilis niya. No? Tapos babagal ulit siya kasi na-stretch niya ulit yung spring. Hinihila na ulit siya pabalik. Hanggang mag-0 siya dito sa point na to. Hanggang magbalik-balik na siyang ganyan. So, ibig sabihin, at equilibrium position, ang velocity natin is maximum. Okay? So, laging dyan pinakamataas ang value ng velocity natin. Ngayon, para makuha si total mechanical energy, again, ang formula natin is kinetic energy and potential energy. Okay? So, kung i-consider natin itong position natin dito sa pinaka-extent, no? Anong mawawala sa formula natin kapag itong position na to yung pag-uusapan natin? Kung halimbawa total mechanical energy, KE plus PE. Anong formula, alin dito sa tatlo yung mawawala? Dito sa position na to. Kinetic energy po. Bakit? KE dahil? Nakatigil na po dun sa point na yun. Okay? Nakatigil sa point na to, ibig sabihin wala tayong velocity. No?
Kasi pag sinubstitute natin yung formula ng kinetic energy, zero na yung velocity dito at this point, no? Kaya ito, mawawala to dito. So, ibig sabihin, si total mechanical energy, pwede nating i-consider equal siya sa potential energy dun sa point na yun. Okay? Ibig sabihin, ng formula natin, pwede natin i-apply yung kay potential energy na 1/2 kx squared. Okay? Pero anong value ng x dito sa point na to? Anong value ng x? Anong value ng x sa point na to? Anong value ni x? Amplitude. Okay? Equal siya sa amplitude. Kaya ang formula ni total mechanical energy ay equals dun sa 1/2 k a squared, no? Kaya nakuha yung formula ni mechanical energy. Okay? Yes, tama po yung nandun sa ano, okay. Okay, so yun yung formula para sa total mechanical energy. So ngayon, pwede natin ngayon i-summarize yung formulas natin for total mechanical energy, kinetic energy, and potential energy. So we will have this particular formula. No? And from that formula, pwede natin ngayon ma-identify kung ano yung formula para sa maximum velocity, maximum acceleration, velocity, tsaka acceleration. Okay? So first, yung maximum velocity. So ito, na-derive na siya kung paano siya naging ganon. Okay? So dapat maintindihan natin bakit siya naging ganon. So mula dito sa given formula natin, 1/2 Ka squared equals to 1/2 mv squared plus 1/2 kx squared. Again, saan ang maximum velocity natin? Saan nakalocate? Equilibrium. Okay? Pag sa equilibrium, anong value ng x? Amplitude. No, Zero po. 0. 0 po. Okay? Pag dito sa Zero. equilibrium position, 0. So, ibig sabihin kung 0 ang x, ibig sabihin magiging 0 tong part na to. Kasi 0 siya. Okay? So, matitira sa equation mo, 1/2 Ka squared is equals to 1/2 mv squared. Okay? Na dito, itong v natin, since nag-0 yung x natin, ito ay v max. Okay? So, cancel out natin yung 1/2. Matitira, Ka squared is equals to mv max squared. Then, i-simplify natin, dividing both side by m. No? So, we have v max squared equals to k over m a squared. Tapos, square root natin both sides. We have v max equals to square root of k over m. Tapos, lalabas natin yung a kasi pwede natin siya ilabas. Which is equivalent dito sa formulang to. Okay? So, pinapakita ko kung paano derive yung formula, no? Para hindi kayo puro memorize ng memorize. Okay? Mas maganda na iintindihan nyo yung system. Okay? Next. Yung velocity, mapasaan dun sa system natin. Kasi di ba, yung spring natin, nagba-back and forth na ganyan. So, paano pag pinahanap is, ito sa distance na to, ano yung velocity niya? No? So, dapat alam din natin yung formula. Halimbawa, dito sa point na to, anong velocity niya? So, may value siya, definitely. Yung value niya is less than dito sa maximum, pero greater than dito sa zero natin, dito sa side natin dito. Okay? So, kailangan, calculate din natin yon. So, using again the same formula, so yung 1/2 Ka squared equals to 1/2 mv squared plus 1/2 Ka, kx squared. Okay? Simplify natin. Cancel out natin lahat ng 1/2 kasi common siya sa lahat ng term. Then, pagsamahin natin, parehas ng may k sa both sides. So, pinuntas ako sa left side. Okay? Then, factor out natin yung k. Matitira, a squared minus x squared equals to mv squared. Then, kunin natin isolate natin si velocity. So, v squared is equals to k over m, a squared minus x squared. Then, we get the square root.
V is equals to square root of K over M times A squared minus X squared, which is ito yung formula niya. Okay? Next, acceleration. So, paano naman natin makukuha si acceleration? So, si acceleration, makukuha natin siya dun sa formula natin ng force. Di ba? Ang force natin from Newton's law of motion is equals to mass times acceleration. Yung F natin, kapag may spring, ang formula natin ay Kx is equals to ma. So, makukuha natin si A. Si A, i-isolate natin. So, magiging A is equals to K over M times X, which is ito yung formula na to. Okay? Then, since X yung variable natin, para makuha natin si maximum na acceleration, anong gagamitin nating value ng X? Siyempre, yung pinakamalayo, which is yung letter A, yung amplitude natin. Okay? Kaya yung maximum acceleration natin, amplitude yung nakalagay. Okay? So, dito sa ano natin, sa figure natin, saan mapupunta yung maximum acceleration? Saang point? Dito sa tabi o dito sa equilibrium? Yung maximum acceleration. Equilibrium din po. Okay? Again, ang formula natin ng acceleration is K over M times X. Meron tayong variable na X. Sa equilibrium, 0 ang X. So, ibig sabihin, kung may 0 tayong multiply sa number, ang A natin is equals to 0. Sabihin sa equilibrium, acceleration is equals to 0. So, ibig sabihin, para makuha natin yung maximum, dapat A max, ang acceleration natin is maximum dun sa pinaka-extent natin. Okay? Okay. So, in summary, ito yan. So, meron tayo ditong system from 0. Then, from point 1, hinila natin ng X. Then, release natin. Mangyayari, magko-compress siya ng X din. No? So, ito yung summary natin. So, at position 0, dito, displacement natin, equilibrium yung tawag. Then, yung X natin doon is 0. Kung X ay 0, no, since ang potential energy natin equals sa 1/2 x kx squared, kung X ay 0, definitely ang potential energy natin 0 din. Okay? Dito, yung X natin maximum. So, yun yung amplitude natin, di ba? So, sa dalawa, position 1 and 2. So, since pinaka-maximum na distance yon, kung isasasunod natin yung maximum na value dito sa potential energy, definitely potential energy natin doon sa point na yun is maximum din. Okay? Then velocity tayo. Velocity, sabi natin kanina, ang Vmax natin nasa 0.0 sa equilibrium. No? Ngayon, formula ng kinetic energy is equals to 1/2 mv squared. So, kung maximum tayo sa gitna, sabihin maximum din yung kinetic energy natin. Kung 0 ang velocity natin, on sa extent natin, yung kinetic energy natin at that point is also equals to 0. Okay? Then last is sa acceleration. Ang formula natin ng acceleration is K over M times X. So, since sa equilibrium, ang X value ng X natin ay 0, 0 times K over M is 0. Kaya 0 yung value. Then dito, since maximum yung value ng X natin, ibig sabihin, makukuha natin value ng acceleration for position 2 and position 1 are both maximum. Okay? Question before we proceed sa problem? Wala naman po. Wala naman po, sir.
So, yan. So, we have our problem. A block with a mass of 0.65 kilograms is attached to a spring with a constant of 170 Newton per meter. The block is displaced 25 centimeter from the equilibrium position and then released. What is the total energy of the system, the maximum speed of the block, and the speed of the block when it is 10 centimeter from the equilibrium position? Okay? So, meron tayong block or spring system ulit. Okay? Then, dinidisplace daw siya ng 25 centimeters, so 0.25 meters yan. Okay? Ang value ng K natin is 170 Newton per meter. Then, ang mass natin is given as 0.65 kilograms. Okay? So, unang tanong, what is the total energy? So, total mechanical energy. So, ano yung 0.25 sa given? Ano siya? Anong tawag doon sa 0.25 natin? Amplitude Yung po X ba? po. Okay? So, amplitude. Amplitude po. Okay? Amplitude natin yan. So, kung total mechanical energy pinag-usapan natin, anong pwedeng formulang gamitin? Yung may kasamang amplitude. So, 1 half K A squared. Okay? So, substitute lang natin. 1 half 170 Newton per meter times 0.25 meters squared. Okay? So, total mechanical energy natin is equals to kahit pagpindot man lang 5.3125 Newton meter ang unit natin or tinatawag natin siyang joules. Okay? Or letter J. Okay? So, yun yung total mechanical energy natin. Next, sa letter B, maximum speed. Pag maximum speed, anong pinag-uusapan natin? Velocity po. Okay? Maximum velocity. Ang formula natin is, so, tingnan natin. Maximum velocity, square root of K over M times A. No? K over M times A. So, substitute lang natin. So, 170 over mass natin, 0.65 times sa labas, yung amplitude natin na 0.25. So, V max is equals to ilan? 4.0430 po. Okay, 4.043 meter per second. Okay. Next, what is the speed of the block when it is 10 centimeter from the equilibrium position? Sabi sabihin, ito yung 0.25. So, 0.10 lang. So, ibig sabihin, nandito lang yung block natin. Somewhere dito sa point na to. No? So, pinapahanap kung ano yung velocity niya. So, ang formula natin, based sa derivation natin, equal siya sa K over M times A squared minus X squared. Okay? So, substitute lang natin. So, 170 over 0.65 times amplitude 25 squared minus 0.1 squared. Okay? Ito yung velocity natin. We have 3.7055 po. okay, 3.706. Okay? Pero si 06 lang meter per second. Okay? So, check natin. Mas lesser siya dito sa Vmax natin. So, okay lang. No? Now, which is tama naman na habang lumalayo siya sa equilibrium position, lumiliit yung value niya. Okay? Questions?
problem number 1. Ano po? Okay. Okay, next. Okay. So sabi, what happens to the following if the maximum displacement of the spring is doubled? So maximum displacement, so ibig sabihin yung amplitude natin, gagawin daw natin 2A. Okay? So ano lang daw yung mangyayari? So total energy, so yung total mechanical energy natin is equals to 1/2 KE squared. Okay? Pag ginawa daw nating 2A, so this will be 1/2 K 4A squared. Okay? Then pag nilagay ko yung 4 dito, 1/2 KA squared. So ito yung original formula natin, no? Ito. So ibig sabihin nag-quadruple yung value ng mechanical energy natin. So ibig sabihin when um so when we double, when we use 2A, CME quadrupled. Okay? Letter B, maximum velocity. Formula natin square root of A over M times A. Pag-substitute natin yung value ng 2A. So, mangyayari sa atin, 2 square root of A over M. A. So, ito yung original equation natin. Ibig sabihin, nag-double yung Vmax natin. Okay? So, kapag ang amplitude natin is equals to 2A, ang Vmax natin is equals to 2 Vmax. So, ibig sabihin, directly proportional. Okay? So, ibig sabihin, kung gawin natin ay ita-times 5 natin yung A natin, yung value ng velocity natin will be 5 times din. Okay? And for acceleration, A max natin is equals to A over M times yung A. Substitute natin yung value ng A na 2A. So we have 2K over M, A. So ito yung original formula natin. Or nag-twice yung acceleration natin. Okay? So therefore, if A is 2A, ang A max natin is equals to 2A max. So, directly proportional din. Okay? So, yan yung nangyari sa kanya. Okay? So, para pag may nakita kayong problem next time, halimbawa, may given kayong displacement na value, isang ginawa niya, times 3 lang niya yung value ng displacement, automatic, makukuha mo na agad yung maximum velocity mo, i-times 3 mo lang. Yung acceleration mo, i-times 3 mo lang. And then, kapag yung total mechanical energy yung kinukuha, i-square mo lang yung correct na total mechanical energy mo. Okay? Next, a spring is hanging vertically. A 1.5 kilogram mass is attached to the spring and it changes its length by 35 centimeters. The mass is then pulled down an additional 40 centimeters and released. What is the potential kinetic and total mechanical energy of the system when the mass is 0.10 or 10 centimeter from the equilibrium position? Okay? So we have a system. Ito yung spring natin originally, no? And then ang ginawa natin, yung spring natin, nag-attach daw tayo ng mass na 1.5 kilograms. Ang nangyari, yan, nag-change siya ng length nung nilagyan mo na siya ng mass. Okay? So, meron tayo ng change in length. So, yung 35 centimeters. Okay? Then, yung kasunod na nangyari, hinawakan mo yung, yung mass. Tapos, inano mo, hinila mo, pinull down mo pa. No? So, ito yung mass natin na yun. Then, nung hinila natin yun, tapos binitawan yan, tsaka lang nagkameron ng oscillation, no? Okay.
Ito yung 40 cm. So, ito, yung original, yung wala pa nakahang sa kanya, then nilagyan ng mask sa ilalim. Definitely, ihilahin yun pababa. Tapos, ngayon, ito, hinilang mo pa pababa. Ngayon, nung binitawan mo to, ang tendency ng body natin, mag, gano'n na siya, mag-oscillate na siya back and forth. Okay? So, anong ibig sabihin ng 40 centimeter? Ano yung 40 centimeter? Amplitude po. Okay? So, yung 40 centimeter natin is yung ating amplitude. Okay? So, ibig sabihin ng equilibrium position na consider natin dito is itong position na to, itong second picture natin. Kasi, sa ang consideration natin is kung saan siya originally positioned before magkameron ng oscillation. Itong position na to, wala pa to kasi wala man naka-attach na block sa kanya. So, hindi pa niya, wala pang nangyayari dyan, no? So, parang hindi pa kompleto yung setup mo. Unlike dito, ito na yung tatawagin mong equilibrium position ng mismong block natin na nakahang. Okay? Then once nung hinila natin siya pababa, ito nga yun, tapos binitawan natin, ngayon mag-oscillate siya papunta pag ganyan na siya. Okay? So, first question natin, what is the potential energy, kinetic energy, and um, total mechanical energy? So, potential energy muna tayo. Kailangan natin is 1/2 uh, kx squared. Okay? Pero anong value ng k? Kailangan identify muna natin si k. No? Kasi walang given. So, saan sa tingin nyo makukuha yung value ni k? Okay? So, kung titignan natin yung setup natin, dito, iba, ito sa posisyon na to, pag may mass tayo, ano yung nangyayari nga pag may mass tayo? Ano yung pwersang meron sa kanya? Pag may mass? Gravitational force po. Okay? So, may gravitational force na nag-act sa kanya, gravitational acceleration na hihilahin siya pababa, no? So, ibig sabihin, may acting na weight yan, no? Yung weight na tinatawag natin. Pero para ma-retain siya dun sa position na yon, ano yung pwersang humahatak sa kanya pataas? Tingin nyo, para mag-stay siya dun sa position na yun, so sabi, ano yung, saan siya kukuha ng pwersang yun? Saan siya kukuha? Sa spring din po. Okay? Doon lang tayo sa spring, no? Wala tayong normal force kasi di tayo ano, sa surface ng, ano, no? Wala tayo sa surface, sa ground. Okay? So, ibig sabihin, si spring yung kontra sa kanya. So, ang tendency ni spring para ma-retain siya dyan is hilahin siya pataas, no? Para maging in equilibrium siya. So, kailangan mayroong equal and equal but opposite force na nag-act sa kanya as per third law ng motion natin. Okay? So, doon sa formula yon, makikita natin na yung sa weight natin ay equal siya dun sa um, restoring force natin, yung Fs natin. Okay? Anong formula ng weight natin? Mass times gravity. Tapos yung spring natin, spring force natin equals siya sa K times X. Okay? So, para makuha yung K natin, divide natin both side by X. So, K natin is equals to mg over X. Okay? Pero anong value ng X ang gagamitin natin? Para ma-retain siya doon. So, ibig sabihin, kung kailan tayo nag-attach sa kanya. So, ibig sabihin yung 0.35. No? Kasi ito yun eh. Ito yung spring na yun eh. Yung part ng spring na kumukontra dun sa weight na yun. Yung na-displace ng weight natin. Okay? So, ibig sabihin, mass natin, 1.5 kilograms times 9.81, okay, meter per second squared yan, divided by 0.35. Okay? So, ang value ng x natin will be
42.0. 42.043 newtons per meter. Okay? So, meron na tayong value ngayon ng K. Pwede na natin ngayon gamitin si Formula for potential energy. Ang nakalagay, 10 cm from the equilibrium position. So, ibig sabihin, yung hinahanap nating position is somewhere dito. No? Itong 40 cm na itong mababa na ito masyado. So, somewhere dito lang yung position na hinahanap natin. Okay? Okay? Dito sa position na yun. Okay? So, yung value ng potential energy natin will be 42.043 per meter times yung x natin na 0.1 meter squared. Okay? So, PE natin is equals to 0.21 joules, okay? Or Newton meter. So, ito yung value ng potential energy natin. Okay? Yung matuwid lang. Okay? So, next question, yung kinetic energy natin equals siya sa 1/2 mv squared. Pero wala tayong value ng velocity. So, kunin natin yung velocity at any time equals yun sa k over m a squared minus x squared. So, substitute natin. So, we have 42.043 divided by yung mass natin na 1.5 times a squared natin is 0.4 squared minus 0.1 squared. So, value ng velocity natin is 2.05. okay, so 2.0. 2.05 meter per second. So, yung value ng kinetic energy natin is equals to 1/2 mass natin is 1.5 kilograms times 2.05 meter per second squared. Okay? Yung KE natin ngayon is equals to 1.5375. squared yung velocity. Pa-squared ulit yung velocity. 3.152 po. Okay? 0.15. 3.152. Okay? Joules. So, ito yung value ng kinetic energy natin. Okay? So, yung another TME, it's just the addition ng kinetic energy plus potential energy. So, we have kinetic energy 3.152 joules plus potential energy natin na 0.21 joules. So, yung total mechanical energy natin of the system is 3.362. 3.362. 3.362 joules. Okay? So, yun na yung answer doon sa problem natin. Okay? Pero may isa akong ipapakita sa inyo, no? So, yung nakuha natin, total mechanical energy is equals to 3.362 joules. Okay? So, kung halimbawa, ang una natin kinalculate is si PE kanina, no? So, agree tayo lahat na nakuha natin siya na 0.21 joules. Okay? Kung meron na tayong, kung wala pa tayong value ng kinetic energy, di ba si total mechanical energy, may isa pa siyang formula. Formula niya is 1/2 K A squared. Okay? So, ang pwedeng formula natin, this will be 42 point, ang value nito, 043. Tapos A natin is 0.4 squared. So, anong value ng TME natin dyan?
3.3944. 3.3. 3.3944. 3. So, pa-check na lang ng input, no? So, almost the same nun. Okay? Pero, ginamit natin formula, itong dalawa pa lang, no? Halimbawa. Then, from that, pwede natin i-derive yung formula for kinetic energy without using yung formula ng velocity. So, pwede natin gawin, TME minus PE. Okay? So, pwedeng 3.363 joules minus yung PE natin na 0.21 joules. Makukuha natin ngayon sa kinetic energy as 3.153 po. 3.15. 3.153 joules, which is the same nung nakuha natin using yung formula na isa kanina. No? Na to, using yung velocity pa. Okay? So, ang ibig ko sabihin, pwede nyo gamitin yung formula, mga iba't ibang formula to get the same answer. Or better, kung gusto mo ng checking, you can check kung tama yung lumalabas sa sagot. Okay? So, baka kasi mamaya magkamali kayo ng pag-calculate ng velocity. At least, check mo ngayon without using velocity, makukuha mo yung kinetic energy na value by considering first yung value ng total mechanical energy and your potential energy. Okay? Okay tayo? Okay po. Okay po. Now, Opo. we now proceed sa simple pendulum. May question ba? Okay? So, balik tayo sa, so, ngayon punta tayo sa simple pendulum. Okay? So, ang sabi, ang simple pendulum daw is a simple construct or a system na merong small mass na suspended sa end niya. Then, meron tayong massless string or rod. Okay? Then, nangyayari yung harmonic motion niya kapag itong mass natin na to, extend natin to a certain height, no? So, halimbawa, dito mo siya nilagay, no? Pag ni-release mo yan, tendency niya is magpunta siya doon, then balik siya dito, and back and forth. So, since nagkameron ng motion, na repeated motion or cycle, naging siyang simple harmonic motion. Okay? So, yan. So, ngayon, ano-ano yung mga factors na nag-a-affect sa simple pendulum natin? Okay? So, ito daw yung mga factors affecting yung period ng simple pendulum natin. So, since dito, na-identify natin na nagkakameron tayo ng cycle. So, sabihin, pag nakakompleto siya ng isang cycle, meaning from the initial position, then nakabalik siya din sa original position niya. Meron tayong period na tinatawag, no? So, yung period na yun, may mga factors affecting that. So, isa-isayin natin. Identify natin ngayon kung ano yung effect ng mass, ano yung effect ng length, ano yung effect ng acceleration of gravity, saka yung displacement kapag pendulum yung pinag-uusapan natin. Ngayon, I'll be showing you a simulation kung paano natin pwede i-distinguish yan. Uh, okay. So, can everybody see yung yung setup natin ng pendulum? Opo. Okay. So, let's say meron tayong pendulum na same ng length. Sabihin natin 1 and 2. So, sabihin ko 0.7 parehas siya. Pero ang magkaiba muna is yung mass niya, no? Yung isa, yung blue, is 1 kilogram. Then yung mass 2 is kalahati, no? 0.5 kilograms lang. Ngayon, tingnan natin yung motion niya kapag natin siya ng 30 degrees lang, no? So, dito ang amplitude natin is yung degrees, no? So, lagay natin sa 30 degrees to. Then, ito sa 30 degrees to sa kabila. Tingnan nyo kung ano mangyayari doon sa period natin. Again, yung period natin is yung
tendency niya makabalik doon sa original o yun sa position niya yan. Ayun. Okay. So, magkaiba tayo ng mass, pero ano yung magiging itsura ng period niya? Sa tingin niyo nangyayari sa period niya? Ano observation niyo sa period? Hello? Pwede na nga, sige. Hello? Anong observation niyo sa period natin? Hello? Anybody? Ano na-observe niyo sa period? Doon sa ano? Hello? Okay? Same pa din po. Okay, so same lang, no? So same lang yung period natin. So pag kinalculate natin yung period, bawa itong sa 1, calculate yung period. Yan, mineasure niya. Meron siyang 1.7076. Then kapag yung isa, kinalculate, the same lang din. No? 1.7076 din. So ibig sabihin, kahit anong bigat ng object natin o nung mismong mass na naka-attach natin sa string, yung kanyang period o yung capacity niya o yung time it takes to complete one cycle is the same, no? So, ibig sabihin, doon sa factors natin kanina nakasulat, ilalagay natin na mass is independent, no? Of the period. Okay? So, later ka na ibabalik doon sa slide, no? Ang next na consideration natin is yung length, no? Paano naman daw pag magkaiba yung length? So, ang gawin natin, abaan ko yung length nung una, no? Gawin kong 1 meters yung length nung ito, then parehas lang ulit yung amplitude natin. So, meaning 30 degrees pa din. Ano sa tingin nyo mangyayari doon sa period nung block natin? Block 1 and block 2. Mas matagal po ang period. Nung Matagal. mas mahaba. Mahaba. Nung 1. Okay, so let's check. Oh. Okay. So, nangyayari, mas una nakakabalik maikli, no? So, Naiiwan po yung okay. So, pag chinek natin yung value ng kanyang period, okay, si period 1 muna tayo, ang period niya para makabalik siya dun sa mismong position niya na una is 2.04, no? So, ibig sabihin, pagtaas ng length o paglaki ng length, nangyayari sa period natin, mas tumatagal din. Okay? At tingnan natin yung kanina, yung 2. Yung 2 natin, yan, 1.706 lang siya, nakakabalik na siya agad sa original position niya. So, meaning, pag dun sa isa, mas tumatagal. Yung, mas matagal yung kailangan niyang oras para makarating siya ulit sa pinanggalingan niya. So, ibig sabihin, pag haba nung length nung thread natin, pag laki din nung kanyang um, period, no? So, ibig sabihin, pag iniklian naman natin, so mas maikli tayo natin mas maikli dun sa, ano, yan, 0.4 lang. So, anong nangyari? So, mas mabilis siya, no? Yung sa red natin. Okay, maliwanag ba tayo doon? yes po. Tingin ko naman, mas madaling maintindihan ngayon kasi may visual representation na kayo. Okay, next is kapag tatry natin ngayon is kapag ano na siya, pag iba na yung location natin. So try muna natin kung ano yung period niya sa Earth, no? Ngayon yung ating gravity ngayon is Earth, 9.81 tayo. So ang period natin, so ang period natin 1.58. Okay? Yan ay sa Earth. Paano pag halimbawa gagamitin natin is yung sa Moon? So sa Moon mas maliit ang value ng
specific gravity natin, ng gravity natin. Kapag mababa ang gravity natin, mangyayari sa period, mas tumaas ba siya, mas bumaba? Mas tumaas po. Mas po. Mas tumaas, no? Tumaas. Okay? So, ibig sabihin, pagbaba ng gravity, pagtaas ng period natin. Okay? Ibig sabihin, pag halimbawa naman papataas naman natin yung gravity, let's say punta tayo ng Jupiter, which is 24.79, no? Mas mataas sa Earth kasi 9.81 lang ang Earth. So, yan. So, mas mabilis siya. So, ibig sabihin, pagtaas ng gravity, pagbaba naman ng period natin, ang pagbilis ng period natin. Okay? So, dito, yan. Wala pang halos 1 second lang siya. Nakabalik na siya. Okay? Then, yung last na ano natin is sa displacement tayo. Okay? So, yung sa displacement na pinag-uusapan is biyahin ko muna. Okay? Sa displacement, halimbawa, yung isa, 30 degrees yung ano natin, tapos yung isa is 25. Considering halimbawa same yung length, magkaiba yung mass, wala namang kaso kasi magkaiba man yung mass, wala siyang effect dun sa period natin. Ang magkaiba ngayon is yung degrees, no? O yung amplitude natin. Yung distance natin mula dun sa center natin, sa equilibrium position natin. Ano ngayon yung nangyari sa period natin? May 5%, may 5 degrees na difference. Yung pula, 30 degrees siya, then si blue is 25 degrees. Ano ang papansin natin? Mas mabilis po yung period ng 1. Mabilis yung period ng 1 pero almost humahabol siya dun sa 2, no? Kapag Umabot po. pag kinalculate natin yung value nung sa 1, pakitandaan ako ng value lalabas, 1.6986, no? Tapos yung sa 2 is 1.7. So 1.776 tapos 1.6986. Okay? Kapag chinek niyo yung difference nila, tapos yung percent difference nila, almost 0.5% na difference lang yung meron sila doon sa period nila. So, ibig sabihin, napakaliit lang nung difference ng dalawa kapag nagbago ka ng displacement or ng value ng degree. So, ibig sabihin, kapag displacement ang pinag-uusapan, no significant change as long as maliit lang yung changes din sa degrees natin. Okay? Kung as long as Siya, malamang sa tayo lang pasulit doon sa ating ano, doon sa ating pinasuka, tama lang yung alang ngalino, okay, sa labas ata si okay. Less than 30 degrees, pag less than 30 degrees yung change natin o yung difference natin um, from one position to another, yung change natin is almost 5% lang yung difference, no? Mula dun sa natin. So, okay. Balik tayo dun sa slide. Ayan. So, ito yun. Nilista ko lang. Yung pag mass ay independent sa period natin. Kapag length, pagtaas ng length, pagtaas ng period. And acceleration, pagbaba ng gravity, pagtaas um, ng period natin. Then pag sa displacement, no significant change as long as less than 30 degrees. No? Yung difference niya. So almost 5% yung difference ng value ng t. Okay? Okay, so now we go to sa formula ng pendulum natin. So, sa period, makukuha natin ang formula daw ng pendulum natin is equals to 2 pi square root of L over G. So, makikita nyo dito, yung sa length, basta tumaas sa taas din. Okay, so ibig sabihin, si period is directly proportional kay length.
Then dito, si period is directly or inversely proportional kay gravity. Ito yung dalawang component na mahalaga kay period, no? So pag pinagsama, sabihin si period is directly proportional kay L pero inversely proportional kay G. Kaya yung formula natin is yun yung nakalabas, no? Square root of L over G. And then yung frequency natin is of course the reciprocal lang din ng period natin. So the same lang din yung sa spring natin. Okay? Then yung amplitude natin for this case is yung distance away from the equilibrium position. So positive pag sa right, negative to the left. Okay? Sample problem. What is the period and frequency of a simple pendulum that is 70 centimeters long on Earth and on the Moon? Okay? So sa Earth, ang gravity natin is 9.81 meter per second squared. Sa Moon is 1.62 meter per second squared. Okay? Pinapahanap is period and frequency. So period natin is equals to 2 pi square root of L over G. Okay? So kung Earth yung pinag-uusapan natin muna, so we have 2 pi square root of 0.7 meters, 9.81 meter per second squared. So ang period natin is equals to 1.678. 78 seconds, no? Then yung frequency natin is just the reciprocal. So we have 1 over 1.678. So we have 0.596 hertz. Okay? Next, kapag yung sum muna tayo, so we have T, 2 pi. So L over T ulit. So equals sa 2 pi square root of 0.7 over 1.62. So period natin is equals to 4.13. 4.13 seconds. Then ang frequency natin, 1 over T. So 0.242 hertz. Okay? So as you can see, bumaba yung gravity natin. So expected natin i-increase yung period natin as we have already seen dito, no? Naging 4.13 siya mula sa 1.678. Okay? Next. So pendulum makes 42 cycles in 62 seconds. What is the period and frequency of the pendulum and what is the length of the pendulum on Earth? Okay? So, ano bang ibig sabihin ng period? Iba yan yung time para makakompleto ng isang cycle, no? So, kung given tayo nito, meron daw 63 seconds, tapos meron tayong 42 cycles. Okay? So, ibig sabihin, para makuha yung period, divide lang natin yan. So, meron tayong 1.5 seconds. Okay? So, yun yung period. Frequency, 1 over t. So, ibig sabihin, 0.67 hertz. Then, next, letter B. What is the length of the pendulum? So, using yung formula ng period, L over G, derive lang natin. So, divide natin both side by 2 pi. Okay. Then, i-squared natin both sides. So, we have T over 2 pi squared equals to L over G. So, last formula natin for L equals to T over 2 pi squared times G. So, substitute, we have 1.5 over 2 pi squared times 9.81 kasi Earth naman yung nakalagay, no? So, length natin is equals to 0.6
559 meters. Okay? Okay, next. So itong mga next na problem, ano ko na kayo na nga lang para dito sa simple pendulum. Naka-base lang yan sa formula lahat. Okay? So i-practice niyo yan para ma-discuss ko lang madali itong sa conservation of energy. Okay? Punta tayo dito sa conservation of energy ng pendulum. So since meron tayong change in um, from kinetic to potential, meron pa din tayong total mechanical energy kapag dito sa pendulum yung pinag-uusapan natin. Okay? Pero dito yung potential energy natin, since may difference in height na tayo, so ito yung initial position natin, then ito yung ito yung point 1 natin, ito yung point 2. So since meron tayong change in height, no? Yung potential energy na nag-act dito is gravitational potential energy. So ang formula natin for potential energy dito is mgh na, no? Wala na tayo sa spring. Kaya makita nyo dito, gravitational potential energy is P is equals to mgh. Then sa kinetic energy is the same as 1/2 mv squared. Okay? So, ito yun. So, mula dito sa point A, no? Pag nirelease natin, so, ibig sabihin dito sa point A, velocity natin is 0 kasi hindi pa nagka-travel, no? Once na pumunta siya dito, no? Travel siya. And dito, pagdating na dito, velocity niya will be 0 also. Kasi pagdating niya sa point nito, tendency niya is bumalik na siya dito sa original natin. Pero ano sa tingin niyo yung pwersang ah, babalik sa kanya doon? Ba't hindi yung bola natin, dediretso lang siya papunta doon? No? Ba't kailangan niyang bumalik? Paano siya nag-oscillate? Ano yung force na nagbibigay sa kanya ng direction na bumalik doon sa ano natin para mag-oscillate siya? Sa tingin niyo? Gravitational force po. Okay? So, something to do with the gravitational force. Pero ang mas exact is yung, diba? Itong mass natin doon sa, meron siyang weight. Okay? Then, meron tayong naka-attach na string sa kanya. Meron niyang tensile force. No? So, makikita niyo yung position natin, hindi naman siya nagbabounce pa ganito, no? Ang swing niya, pag ganyan lang. So, ibig sabihin, sa direction na to, meron siyang equivalent force na nag-a-act sa kanya or opposing force para maging in equilibrium lang yung sa vertical side natin, no? So, ibig sabihin yung component ni W yung tingnan natin. Yung component niya, ito, tsaka ito. Okay? Ito yung WY, WX. Okay? Ngayon si WY, nag-equilibrium siya sa T. Kaya hindi nyo nakikita nag-move yung ball natin papunta dito. No? Nangyayari lang sa mass natin, sa ganito. Ibig sabihin, yung 12 ang nagtutulak sa atin na bumalik sa doon is si WX, which is part ng gravitational pull natin, ng mass natin. Okay? So, kung sa spring si restoring force o spring force yung nagbabalik sa kanya dun sa position niya, dito, yung weight, yung horizontal component ni weight yung nagbabalik sa kanya dun sa position niya. Kaya siya nag-oscillate. Okay tayo doon? Okay? So, ibig sabihin, pagdating dito sa point na to, di ba, pag-release mo dito, yan, pagdating niya dito, si, si WX, i-act yung ganyan para bumalik siya. Then, pagpunta niya dito ulit kay A, meron ulit siya ditong WX. Kaya, nagbabatuhan lang sila. Okay? Then, dito, again, velocity ay 0. So, ibig sabihin sa point A and point B, ano ang value ng kinetic energy natin? 0 po. Okay? Kinetic energy is 0 kasi 0 ang velocity. Then dito sa gitna, maximum ang velocity. So, maximum dito ang kinetic energy. Then, ang potential energy natin dito is, ano?
Again, ang form 0, ano? Kasi ang potential energy natin ngayon is mgh ang formula. Naka-base tayo sa 8, no? So, ibig sabihin dito, PE natin is equals to 0, pero dito, since may value tayo ng 8, PE natin dito is maximum, no? Okay? So, pakita ko lang madali ito. So, mag-overtime lang tayong konti, no? Okay. So, limbawa to, kita nyo na yung screen ng pendulum. Kita na ba yung Yes pendulum? po, sir. Okay. So, yan. So, makikita nyo, halimbawa, ito yung height, no? Mula dito sa equilibrium, may height tayong ganito. Dito, yung certain height siya. Makikita nyo dito sa side, sa left side, yung PE, yun yung potential energy natin. So, nakita nyo, maximum siya doon. Wala tayong value ng kinetic energy kasi 0 yung point na yun, no? Then, kapag nirelease ko yung ano natin, yung mismong natin, makikita nyo sa kinetic energy, yun. Pagdating nyo sa gitna, nag-ano siya, nag-maximum yan. So, potential energy, tapos kino-convert niya ngayon maging kinetic ulit. No? Dito sa malapit dito sa equilibrium, puro kinetic energy lang siya. Okay? Ganyan ulit. Yung kinetic energy nag-convert sa potential energy. Then, si potential magiging kinetic ulit. Okay? So, yun yung conservation of energy. Kung paano nag-transform yung potential to kinetic and kinetic to potential. Okay? Makita nyo yung velocity, yan no? Habang pumupunta sa equilibrium, lumalaki yung value. Then pagdating sa taas, 0 siya. Okay? Then dito, pinakamataas siya doon sa gitna. Then pagdating sa ano, point na nandun siya sa taas, 0 yung velocity niya. Okay? And for the acceleration, maximum siya doon sa ano, dito sa gitna, 0 siya. Okay? Yung maximum acceleration natin doon pa din sa kung saan yung um, maximum yung height natin. Okay? Ano, kita niyo naman yung direction ng ano, nagiging 0 siya dito sa gitna. Then, dito, yan, maximum siya dun sa amplitude natin din. Okay? So, bigyan ko lang kayo ng isang problem regarding dun sa conservation of energy para parehas kayo yung isang section na isang problem lang, no? Okay, para ma-apply lang natin yung formulas involved para sa ano. Okay? Then, so a pendulum has a length of 3.10, so length to, and has a mass of 0.45. Okay, is pulled back so that its change in height is 0.75. What is the maximum velocity, period, and frequency? So ito yung pendulum. Okay, ito yung first position, second position. Then, pinulled back siya ng 0.75. So yung height niya from dun sa equilibrium is 0.75 meters. Okay, unang tanong, what is the maximum velocity? Okay, so again, saan natin makukuha yung maximum velocity? Equilibrium po. Sa equilibrium, no? So, ang formula natin sa equilibrium is equals to 1/2 mv squared, no? Ah, okay. So from okay. So from point 1, ano nga yung sabi natin, yung total mechanical energy ng system natin is the same all throughout um nung ano natin, no? Nung pag-oscillate natin. So ibig sabihin sa point 1, although 0 yung sabihin yung energy natin at point sorry. Okay? Yung energy natin at point 1 equals yan sa energy natin at point 2. Okay? Sa point 1, meron tayong potential energy tsaka kinetic energy equals sa point 2, yung potential energy natin plus kinetic energy 2. Okay? Sa point 1, ang kinetic energy natin is 0. Tama? Sa point 2, ang potential energy natin ay 0. Okay? So yung matida sa solution natin, potential energy is equals to kinetic energy 2. Okay? So, gamitin natin yung formulang yon. Potential energy is equals to kinetic energy 2.
So, meron tayong mgh1 equals to kinetic energy is 1/2 mv2 squared. Okay? So, cancel natin yung mass. Yung V2 natin dito is position 2 natin pertaining sa Vmax. Okay? So, titira GH1 equals to 1/2 Vmax squared. Ano natin? Simplify. Vmax squared is equals to 2GH1. Then square root natin both sides. Makukuha natin si formula ni Vmax. Okay? Substitute lang natin. 2 times 9.81 times yung height natin na 0.75 square root. So, ang Vmax natin is equals to 2 times 9.81 times 0.75. We have 14.715 meters per second. Okay? And then, yung sa period natin, same lang ng formula kanina. Square root of L over G. So, 2 pi square root of 3.1 over 9.81. So, period natin is equals to 2 pi 3.10 over 9.81. We have 3.532 seconds. Then, ang frequency natin is 1 over t. So, 1 over 3.53. Okay, so 0.283 seconds. Hertz, sorry, hertz. Okay? Vmax, check ko ulit 2 times 9.81 times 0.75. Okay, hindi ko na square root. Sorry. This is 3.836. Okay, thank you. Okay, then ito yung period natin, frequency. Oh, yan yung sa energy natin sa pendulum. Yung other problem, I will give this to you as your activity before the exam, no? So we have four problems to. Okay? So ipo-post ko to formally as an activity para practice no, regarding dito sa topic natin na to. Okay? Question? Okay po. Okay. So, if you don't have any more question, this ends our lecture for today.